Hello? Hello po. Good morning po. Hi, magandang umaga sa Pilipinas. Kung nasa Pilipinas ka, what's your name? Jane Rose po. Pwede bang ano na lang? Jean, Jane or Jean? Jane Rose po. Pero pwede na lang pong Jane. Jane na lang. So, Jane. Tama ba ako? Jean. Hindi Jane. Jean. Apo. Ay, sorry po. Sabihin mo, hindi Jane. Jean. Apo. Sabihin mo. Jane po. Hindi nga Jane. Jean. Jean. Oo. Jean pa. Oo, kasi Sorry po, kinakabahan ako. pinangalan ng nanay mo sa iyo yun, dapat mabigkas mo ng tama. Diba? Jean Opo. Rose. Ang Ayun. ganda. Isa pa. Anong pangalan? Jane Rose po. Ayun. Jane Rose. Oh, isa pa. What's your name? Jane Rose po. Yan, Jean. Jean, ilang taon ka na? 28 po. 28. Nasaan ka ngayong gabi, Jean? Sa Leyte po. Leyte. Di ba yun yung tinatawagan ng mga telecom? Alam mo ba yun? Hindi ko po alam. Hindi mo alam yung, I'm sorry, the owner of the phone number you dialed is not available. Please try to call later. Hindi ba? Hindi ko po alam. Wala yung kaba ko, pero kinakabahan pa rin ako. Matulog na kayo, nakakapist itong show na to. Wala kayong magagawa. Walang matutulong sa buhay nyo to. Pangit dito. Pangit. Papa Jackson. Bakit? Kamusta po kayo? Okay naman. Anong pangalan? Jean Rose. Jean. Oh, sige. Anong ginagawa ni Jean sa buhay? Housewife po. Lang po. Huwag mo nilalang lang ang pagiging housewife. Mahirap yan. Opo. Pero yung iba po, bababa yung tingin sa amin. Kaya mo sila. Sino yung mga yan? Pangalanan mo at mumura. Anyway, asan si Mister? Nasa Palawan po. Nasa Palawan. LDR kami. Ha? LDR po kami. Bakit? Anong ginagawa niya sa Palawan? Para magtrabaho po. Anong work ni Mister? Mason po siya, tas welder. Mahirap na trabaho pero alam mo, marangalian, di ba? Opo. Proud na proud po ako sa kanya. Sige. Anyways, si Jean ay ilan na ang anak? 2 po, puro lalaki. 2 pero puro lalaki. Ilan taon yung panganay? 7 years old po. 7 years old. Okay. Yung bunso, ilan taon na? 5 years old po. 7 ano. Sige. Ba't tayo magkausap ngayon? Gusto ko po pagalitan niyo ako eh. Talagang nag-utos ka pa, ha? Gusto ko pong may magsasabi sa akin na mali ako. Alam mo na palang mali, kaya gusto mo pagalitan, bakit kailangan pa ako magsabi? Ang totoo po niyan kasi sobrang ma-pride din po ako eh. Yan ang hirap sa mga taong matataas, sa mga pride, mga... Nako. Ha? Pero may dahilan din po Sige, bakit ako ganun. Anong dahilan? Sige. Kasi po yung asawa ko po, bago po siya umalis, nag-usap po kami ng maayos. Nilinaw ko sa kanya yung mga hindi po pwede sa akin. Unang-una na doon is yung pagsisinungaling. Ano yun? Ano yung mga bagay na pinagsisinungalingan niya? Una po sa pera. Bakit? Kasi hindi niya po sinasabi sa akin yung totoong rate niya. Then, ngayon lang po ay kahapon. Kahapon lang po niya sinabi yung totoo. Magkano ba yung sinabi niya sa'yo? Ay, nakaya naman. Sabi mali Hindi, na para pag-alawala. malaman natin. Oo.
Okay po. Alam po, ang offer po kasi ng amo niya is 750 per day. Plus ano po, OT. Iba po yung bayad sa OT. Tapos bigla niya pong sinabi ngayon, pagdating niya doon ginawa siyang 800. As in start pa lang 800 na. Kaya po kami nag-away kasi meron po siyang mga iniwang utang dito which is Mm. siyempre po problema po namin dalawa yan, hindi lang naman siya. Mm. Asan dun yung pagsisinungaling? Ayun po, hindi niya po sinabi yung totoong rate niya. Na 800 pala. Yes po. Baka naman hindi naman niya nabanggit 50 pesos lang naman yun. Baka Tsaka, para sa kanya pang merienda na lang. tsaka ano po pangit naman pagkawain yung pera pero yun po kasi talaga yung problem tsaka yung Hindi, ugali ano ba din ang niya na ano. ano ba ang paliwanag niya bakit hindi niya nabanggit sa yung 800 na rate niya? Dito na po ako magiging mali. Sabi niya po, gusto niya po makapagtabi. Mm. Which is, okay naman sana kung sinabi niya sa akin in the first place kasi ano pa po ako, pupush ko pa po siyang mag-ipon. Kaso, Well, sinabi niya sa hindi ka naman mali na kung yan ang dahilan mo. Kaya lang, may kaya lang diyan. Kaya lang, baka hindi ganyan ang dating Yun sa po. mister mo kaya hindi niya sinabi sa'yo. Hindi ko sabing tama. Kaya lang, opo. Mm. Kaya lang po, bago pa po dumating yung sahod, sinabihan na niya ako na magtabi para makabayad kami ng paunti-unti sa utang. Mm. Which is, yung pinadala niya is iblis na lumaki kasi may mga OT po siya. Lumiit po. Mm. Tapos, Dating magkano ang pinapadala niya? nung pagdating niya po doon, binadalhan niya po ako ng kalimutan ko na 4-5. Oh, yes po, 4-5. Tuwing kailan niya pinapadala yung 4-5? Tuwing Sabado po. Pero 7 days po siya nagtatrabaho. Plus OT po. So, magkano yung kita niya ng buong 7 days? Kung 4-5 lang pinadala, magkano ang hindi niya napadala sa'yo? Sabi niya po, kinuha niya po daw pang budget niya. Siyempre, alangan naman daw po hindi siya kakain. Gets ko naman po yun, pero sinabihan niya po kasi akong magtabi. Pero para naman po yung budget namin. Hmm. So, magkano ang natabi niya Tapos, isang linggo? Magkano yung pangkan niya? yun nga po, sabi niya wala daw po siyang natabi. Bakit? Kasi pinadala din naman daw niya sa akin. Tapos ito po, plot twist nangyari. Parang nakarma po. Ano plat? Yung plot twist po, Ah, hindi plot ko pala alam twist. ng amo niya na tinaasan siya ng rate. Kumbaga silang magkatrabaho lang yung nag-usap about sa 800. Mm-hmm. Ngayong linggo po, ginawa ulit siya 750. Sabi ko, nagsisinungaling ka kasi sa akin na karma ka tuloy. Which is, parehas naman kami magsasuffer. Tapos, nag-away po kami. Sa madaling sabi, Jean, hindi naman pumapalya yung mister mo na nagpapadala ng 4,500 kada linggo. Opo, yun nga po, mali nga po. So sa madaling sabi, sa loob ng 4 na linggo, meron kang give and take 18,000 isang buwan. Opo. Galing sa mister mo na walang day off at araw-araw nagtatrabaho. Opo. At balak mo pa siyang awayin. Hindi po. Hindi ko po siya agad inaway. Tinanong ko po siya as in details. Magkano ba sinahod mo, love? Sabi ko. Tapos sinabi niya na ganun. Sabi ko, okay. Sabi ko, paano pa ako makakapagtabi ng pangbayad natin sa utang? Sabi niya, alangan naman di ako kakain dito. Parang nainsulto tuloy ako kasi sa kanya lang ako umaasa. So hindi mo naiintindihan na yung sa isang taong nagtatrabaho, hindi siya kakain talaga. Okay sa'yo 'yon?
Hindi po, parang naano po ko sa nabigla din po ko sa sa naging niya po, chat. Siguro meron tayong, siyempre yung mister mo, ano ka ba? Alam ba kung anong ginagawa ng mason? Alam mo ba kung gaano kabigat ang isang gawain ng isang mason? Naiintindihan mo ba yon? Yes po, nakita ko po siyang magtrabaho dito. May idea ka ba kung gaano kabigat, 'di ba, ang trabaho ng mason? At kung sakaling naihagil niya yung 50 pesos isang araw at tinabinin niya yung pansarili, pang soft drinks siguro, pang biskwit, may issue ka? Kasi may issue tayo. Hindi ko nga rin po alam. Makinig ka muna. Hindi ko nga rin po Hoy! alam. Hoy! Sorry po. May issue tayo dito kung ginugutom ka, di ka pinapadalaan. Hindi nga po, Pero hindi para po yun nangyari. para Jean, para sitahin mo pa siya sa halagang ganon, nakakala mo pinababayaan ka, maswerte ka sa mister mo, naghahanap buhay. Maswerte ka sa Opo, kanya, naghahanap buhay. Pero meron ka pang apog na awayan siya? At i-brand na parang sinungaling? Yun nga po yung tinawag ko para pagalitan niya ako. Pero meron pa po talagang dahilan. Ano? Pag syempre po, nagsinungaling siya sa akin. Ang gusto ko na lang naman is, okay na, nag-explain na po siya. Mag-sorry naman siya kasi meron na siyang nasabing masakit eh. Kahit ako, mamamura Hindi ko kita eh. kinikwento Kahit lahat. ako. Hindi ko sinasabing tama pero baka mamura kita. Yung pagod ako maghapon tapos kikwentahan mo ako sa pagod ko? Baka mamura din kita, malutong. Gusto mo sample lang kita ngayon? Oo nga po eh. Tapos gusto mo siya mag-sorry sa'yo? Alam mo, sa lahat ng ayaw ko yung mga tao ingrata, I hate people who are effing ungrateful. Ayoko sa lahat ng mga tao ingrata. Hindi ko kaya, I cannot stand people who are ungrateful. Ingrata ka. Obligasyon ng mister mo yan, yes, tama ka dyan. Naghahanap buhay yung, alam mo ba kung gaano kabigat yung trabaho niya? Sa isang maghapon, ate, bugbog yung katawan niya, pagdating ng hapon, kakwenta mo, aawayin mo pa? Hindi ko naman po siya inaway agad, nagtanong lang Pero po inaaway mo ako. pa rin. Pero Inaaway mo pa rin. Siyempre yung tao pagod, magdahan-dahan ka ng pagkasalita. Pagod yung tao eh. maayos ko naman po siyang kinausap. Nung noon, umpisa, kaya lang po, kwento mo to, nung umpisa. Tapos Yes, nire-require mo siya mag-sorry sa'yo, ikaw ang purot dulo, ba't kayo nag-aaway? Pero po, hindi naman sana ako magkakaganon kundi po siya nagsinungaling. Alright, ganito ha. Sorry, I am not on board dun sa part na nagsinungaling siya. Opo. Hindi siya nagsinungaling sa'yo. Yun lang ang gusto niya ibigay sa'yo at hindi maliit yung gusto niya ibigay sa'yo. Kung titignan mo yung universe ng kita niya, yun lang ang gusto niyang ibigay sa'yo. Dahil siya naghahanap buhay dun eh. At hindi naman maliit yung gusto niya ibigay sa'yo. Nagtatabi, ano lang ba yung tatabi ng mister mo? Pang soft drinks? Ipapaliwanag pa ba niya? Nako. Mali nga po ako. Na-realize ko din po. Pero huli na. Nag-away na po kami. Hindi ko to kaya. Oh my God, Hindi ko to kaya. Naapektuhan ako, guys. Umiinit ulo ko. Hindi ko to kaya. Naiirita ako. Sorry po. Huwag ka mag-sorry sa akin. Naaawa ako sa mister mo. Hindi siya nagsinungaling sa'yo. Yun ang gusto niyang ibigay. Ano ba? Ate, buta sana kung significant yung amount. Nagtabi siya, pangkain, pang merienda. Siguro after ng work, pang chichirya sa tindahan. Ano lang ba yung 50 pesos? Di ba? 50, magkano ba yun? May problema tayo kung, di ba? May problema tayo kung pinababayaan ka. Hindi ka pinababayaan eh. Teka nga muna. 7 times 50.
350 times 4. 1,400 sa buwan. Kanya. 18,000 sa'yo. Tatlo kayo ng anak mo. 5 taon, 7 taong gulang, pwede mo siyang tulungan kumita eh. Aawayin pa yung tao? Oo nga po eh. Nakakaurat ka naman, te. Tapos pag siya yung mag-sorry, taka ka kung bakit ka napagsabihan ng masakit. Hindi tama na mapagsabihan ka ng masakit. Sa akin mo gawin, mumurahin kita eh. Sa akin mo gawin, mumurahin kita malutong. Hindi, nak ng pusa naman. Ano ba naman yung thank you? Di ba? Imbis na sala. Nag-thank you naman po. Oo nga, So, pero nag-thank you po. imagine mo ako yung Mr. Mo, ako yung pagod maghapon. Ang konsuelo ko galing sa'yo, ay makikipagtalo pa ako sa'yo? Paghapon ako nagbanat ang buto, lamog yung katawan ko. Pagdating ng hapon, ang konsuelo ko galing sa'yo, makikipagtalo ako sa'yo? Kasi po may hinahabol din po kaming bayarin. Oo nga, pero hindi para awayin mo siya. Hindi ko po siya inaaway. O ikaw, anong ambag mo sa... sige, anong ambag mo sa gastos? Kasi kaya mo, may paraan ka. Actually po, nag-affiliate po ako. Magkano kinikita mo sa affiliate? Hindi po, kulang-kulang po 5K. 5K sa gano yon? Huwag kang umiyak, wala Hindi ko nakakaiyak. po kasi- Huwag kang umiyak, wala nakakaiyak. Gano'ng katagal mo kikitain yung 5K? Minsan po 2 weeks, minsan 1 month pag matumal po. Sabihin mo na 1 month. Bakit hindi mo yan ang gamitin mo para makatulong ka sa bayarin ninyo? May 5K ka pala extra. Hindi ko nga rin po alam sa sarili ko. Ba't ko nasabi yun eh? Tumawag ka sa akin, alam mo may mali ka pero pinapagulutan kita, sumasagot ka. Hindi ko rin po maintindihan sa sarili Natigilan ko. mo ako. No. Drama yan. Drama yan. Yung mga ganyan, hindi ko mag-get sarili ko. Sino makakaget sa sarili mo yan? Di malamang ikaw. Kasi po labag yun sa loob ko na umalis siya. Dami ng issue. Ate, naghahanap buhay yung tao. Alam mo, ikaw, Jean. Alam ko po. Wait, teka muna. Ganito meron kang mister, ate, na susugod kahit anong sulok ng Pilipinas para magbanat ng boto, wag lang kayo magutom. Bottom line niya yan. Obligasyon at responsibilidad niya na meron kang mabubunot na panggastos, pangkain araw-araw. Saan man siya mapunta? Titiisin niya na malayo sa inyo. Maghahanap buhay siya. Alright? Malayo. Ikaw, kapiling mo yung 2 anak mo, may inspirasyon ka, makikita mo sila, matutuwa ka. Siya, wala. Ang mga kaharap niya doon, yung foreman niya na malamang bad trip siya doon, at yung mga katrabaho niya na minsan tamad siguro yung iba kasi gawain ng iba yan. Maghapon siya magbabanat ng buto, magmamason siya. Maghahalo ng semento, magbibitbit ng hollow blocks, magbiwilbaro ng buhangin, magpapalitada, magagawa ng parilya ng pundasyon, magbibiga. Alam ko po dahil nag-construction po ako. Ay intindihan ko to. Mabigat ang trabaho. Maghapon ako magkatrabaho, wasak ang katawan ko. Pagdating ng hapon, may apog kang makipag-away sa akin pag ako yung mister mo. Pagdating ng hapon maghapon ako magkatrabaho kasi gusto ko na pagdating ng Sabado may papadala akong 4-5 sa'yo. Yung 350 may iiwan sa akin pag isang linggo ko pang chichirya ko, yung 4-5 sa'yo. Pagdating ng Sabado, walang day off, 7 days a week magkatrabaho, sagaran. Pagdating ng hapon, sisitahin mo ako? Kailangan ko magpaliwanag, kailangan ko makipag-away, hindi ka ba marunong mahiya? Ha? Hindi ka marunong mahiya?
Kinakausap kita. Hindi po nahiya rin po. Tapos pag nagalit yung mister mo, sasabihin mo na, kasi mo nagsalita siya na masakit eh. Hindi siya nagsorry sa akin eh. What? Really? People like you. I hate people like you. Ingrata ka naman masyado. Hindi ka ba naaawa sa mister mo? Ikaw, di ba nag-affiliate ka? Nakita mo kung gaano kahirap kitain yung 5,000 isang buwan, tama? Yes po. Di ba? Isang buwan. Yung mister mo, 4-5 every week. Hindi ko sinasabing malaki. Sa mga magnanakaw sa gobyerno natin, pang merienda lang nila yan. Pero 4-5 isang linggo, pinapadala niya. Ikaw, kikitain mo na isang buong buwan. You can just imagine, di ba, yung discrepancy ng dalawa. Alam mo kung gaano kahirap kitain. Nagtabi siya ng 350 per week. 1,400 per month kanya. Panchichirya, pang merienda, pang banana cue sa kanto, pang barbecue siguro, pang soft drinks. Kailangan mo siyang awayin sa bagay na yon? Pinalaki ko lang po talaga siguro. Kasalanan ko po. Imbis na gumawa ka ng paraan, paano ko ba matutulungan yung mister ko na lumaki yung income namin? Di ba? 4-5 isang linggo, yun lang ang sagad na mister ko kaya ibigay sa akin. Kasi hindi mo iniisip, baka mamaya magkasakit siya, mawawala yung 4-5 isang linggo. Ano pwede kong gawin para matulungan yung mister ko? Didiskarte ako, di ba? Dumiskarte ka, 5,000 a month. O di ko mismo, first hand, alam mo kung gaano kahirap kitain ng ang 5,000 kasi ikaw, isang buwan mo siya bago kitain, nasa bahay ka lang. I-menos na natin yung part na yon. Yung idea na yung mister mo pagod, tapos may makikipag-away pa siya. Na dapat ang naririnig niya by the end of his day is, thank you ha, asawa ko ha, maraming salamat ha, alam kong pagod ka dyan, magpahinga ka. Salamat kasi batak yung buto mo, yung katawan mo, lamog yung kasukasuhan mo, may taguyod lang kami, thank you. Pagbalik mo dito, babawi ako sa'yo. Alagaan. Dapat ganun eh. Sinasabi ko rin naman po yun. Tapos Pero makikipag-away nung time pa? po na yun, nag-clash po Tapos kami. sasabihin mo sa akin sinungaling siya? I hate ungrateful people. Hindi lang naman po yun, yung about sa pera eh. Dati na po kasi may history na rin po ng pagsisinungaling pero never po nagkaroon ng cheating issue. May responsable kang asawa. I don't buy when you say sinungaling yung mister mo, no? Maybe he's just choosing not to tell you everything kasi may issue kang tao. Opo. Aminado po ako kaya laanan ko talaga.
Anong mensahe mo sa mister mo? Sorry, love. Kung hindi ako masyadong nakakatulong sa'yo, pinapasama ko pa yung loob mo. Sa lahat ng nasabi ko. Ikaw ang sumasama ako sa'yo. Ayusin mo yung mensahe Mahal na mo. mahal kita. Ayusin mo yung totoong sorry. Sorry, love. Promise ko sa'yo, babaguhin ko yung pagiging toxic ko. Sorry kung sobrang nakaka-controlling kong asawa. Halos di mo na ma-enjoy yung buhay mo. Sorry, papatawad mo ko. Pangako ko sa'yo, ingatan ko lahat ng padala mo. Sisikapin ko makaipon ng para pag-uwi mo dito, hindi ka na babalik dyan. Kasama mo na kami ulit. Mga anak mo. Sobrang mahal na mahal kita. Sorry sa lahat. Wala ko alam yung sabihin ko. Sobrang nagigilty po ako. Alam mo, nakakaiyak isipin to. Nakakatawa tong pag-usapan, nakakaiyak isipin. Totoo lang. Can you imagine yung sama ng loob ng taong mason? Can you imagine how painful it is for the guy to work the entire day and by the end of the day, akala mo alipin siya na kailangan mag-submit siya sa lahat ng tanong ng Naisip ko ako yung lalaki. No? Imagine mo, nagtrabaho ako maghapon. Sa araw, ang asim ko na, ang dumi ko na, ang dugyot ko na. Kasi yan ang trabaho ng isang construction eh. Maalikabok na yung katawan ko, pagod ako. Kasi hinahabol ko na pagdating ng Sabado, may papadala akong 4-5 sa asawa ko. Tapos, sasabihin niya sa akin, bakit yung 50 tinabi mo sa isang araw? Can you imagine? Naiintindihan niyo kung gaano kasakit yun sa lalaki? Kasi naman po
ko hindi namin po pinag-aawayan yung Tumigil ka! pera. Hindi ko lang po alam. You know, construction and working is not a glamorous job. Hindi yan glamorous na trabaho. Mga unsung heroes yan. Hindi madali yan. Yung mga construction workers natin sa Pilipinas, wala mga insurance yung mga yan. Ang puhunan nila, katawan. Isang araw lang magkasakit yan, isang araw hindi kakain yung mga yan. Yan ang puhunan ng construction worker. Isang araw lang magkasakit yung mga yan. Isang araw lang. Isang araw hindi kakain yung mga yan. And you being the wife, hindi mo na intindihan the plight na yung sakripisyo ng asawa mo tapos wawalang yain mo siya at the end of his day? Mali po ako. Nanginginig ako sa inis. Nanginginig ako sa inis. Tapos magdrama ka na. Dati naman din namin pinag-aawayan eh. Yung ugali mo eh. Totoo po yun. Hindi baguhin mo! Hindi baguhin mo! Hindi ko po alam ba't ako nagalit ng ganun. Siguro buntis po kasi ko kaya bigla na lang tumaas yung init ng ulo ko. Paulit natin. Ano mensahe mo sa mister mo? Love, sana mapatawad mo ko sa mga nasabi ko. Hindi na ako magdadahilan kasi alam ko ako yung mali. Iblis na ako yung iintindi sa'yo. Ako pa yung nag-down sa'yo ng araw na yun. Hintayin ka namin ng mga anak mo. Promise ko sa'yo, babawi ako pag-uwi mo.
Mahal na mahal ka namin. Sana hindi ka magkasakit dyan. Kasi malayo kami. Hindi ka namin tutulungan. Agad-agad. Ingatan mo palagi yung sarili mo. Sobrang mahal kita. Pasensya na sa mga nasabi ko. Pasensya na kung masakit akong magsalita. Sorry kung di kita naintindihan. Promise ko sa'yo hindi na ito mauulit. Sorry kung napaka-ungrateful ko. Sobrang na-pressure lang talaga ako sa mga bayarin. Nasa budget dito pero magagawa natin yan ng paraan. Mahal na mahal kita. Sorry. Yun lang po. Ano dahilan ba't mo ako tinawagan? Gusto ko pagalitan niyo ko. Nakuha mo naman. Oo. Buti naman. Kuha mo yung pick ako ha. Kung inig ako sa inis sa'yo ha. Totoo. Kasi alam mo Natakot din po ako. kaya mga kaibigan na, imagine mo ikaw yung nasa arawan maghapon tapos gagantuin ka by the end of your day. Makinig ka man sabihin na kasi ha. Opo. Bilang mag-asawa kayo, dapat alam mo yung kakayahan at hangganan ng pagkatao at abilidad ng mister mo. Opo. Diba? Kaya kanyang padalahan ng humigit kumulang 4,500 buwan-buwan. Kaya niya ibigay sa iyan habang malakas katawan niya. Ano po una ng mister mo? Yung sense of obligation niya and responsibility. Kasi alam niya, naiintindihan niya na siya lang ang bukod tanging kaya magpadala at maghanap buhay para sa pamilya. At ginagampanan niya yon sa abot na makakaya niya according to you. Tama? Yes po. Weekly, nandyan siya magpapadala sa'yo. Baka po pwedeng ibalato mo na sa kanya na yung 7 araw, lamog yung katawan niya, masaya na lang siya. Yung wala na lang siyang away na dadaanan kasi naghahanap buhay lang naman siya eh. Baka pwedeng ibalato mo na sa kanya yon. Opo. Baka pa pwedeng ibalato mo, Kasalanan ko po. baka pa pwedeng ibigay mo na sa kanya na kahit lamog mo siya maghapon, masaya naman siya. Habang naghahalo ng semento, nagbubuhat ng hollow blocks, may pasan-pasan na sako ng semento, ibit-bit na parilya ng biga. Naisip niya na para sa asawa ko to kasi masaya ako eh. Yung asawa ko understanding yon. Alam niya yung pagod ko, yung hirap ko. Ganun na lang sana. Regardless kung ano pa man yan, bibigyan mo pa ng dahilan yung tao para makipagtalo sa'yo? Hindi mo na lang ibalato sa kanya yung maghapon niya masaya siya? Mali po ako dun. Sobrang pressure ko sa mga problema namin dito. 50, di ba? Tignan mo ha,
Alam ko malaking bagay ang 50 pesos. O yung mga yung mga senador natin ha, mga kongresista, makinig kayo ha, 50 pesos po ang lamat ng relasyon nila. Hanapin niyo pa yung magnanakaw sa gobyerno. Makakamahiya kayo sa mga tao kagaya ni Jean. Nga. Huwag ka na mag-oo nga dyan, mag-oo nga ka pa eh. Sige, tinan mo ha. 750 dineclare niya sa'yo. 800 pala yung sweldo niya. Kinanya niya yung, sabi niya siguro, kanyahin ko na tong 50. 50 ate, alam mo naman kung anong pwedeng bilhin nun. Skyflex tsaka soft drinks lang yun. Aawain mo pa siya. Sabihin mo sinungaling dahil di niya sinabi sa'yo may 50 siya araw-araw. Hindi ka ba nahiya sarili mo? Kung ako yung mister mo, sa halagang 50 matasabihan ako sinungaling? Ako naman yung nagtrabaho, ako yung nagpagod, ako yung nawasak ang katawan. 50 tinabi ko, pang akin na lang to. Sabihin mo ako sinungaling? Actually po, bago po kayo tumawag, kinausap ko po siya, nag-sorry na po ako. Oh, sige Okay na na. po kami. Oh, pala naman eh, bakit pa ako nagagalit dito? Okay na pala kayo. Total, gusto mo naman sa akin na sa... Di ba gusto mo pa... Pinaliwanag ko po na hindi ko po kontrolado yung emosyon ko Hindi. kasi buntis nga po ako. Oo, pero ate, yung magalit, okay yon, di ba? Yung mood. Pero hindi ka nanggagaling sa mood. Nanggagaling ka sa rasyonale. Magkaibang bagay yun ha. Ulitin natin. Hindi ko pa try magbuntis, no? Yung pikon ka, okay yon. Kasi di ba, hormonal yan eh. Gigets ko naman yon. Di ba? Pero sa'yo, hindi ka nanggagaling sa pikon. You branded your husband as sinungaling. Hindi lang basta pikon yon. Yun ang tingin mo sa kanya, magkaibang bagay yon. Po eh. Tapos pakaramdam ko po. Huwag mong i-weaponize yung part na yan. Hindi na siya magsasabi sa akin ng totoo kasi grabe ako mag-react. Ikaw ba alam mong toxic ka? Yes po, kaya nga po ko tumawag para mapagalitan, para mabago Ayan, ko po. Tatandaan ko talaga po. Ayan, kuha mo naman. Actually, Patuloy ko po itong pakikinggan. mamaya magpapa-BP ako. Ano sa akin. Pag ako talaga nagpalpitate tonight, kasalanan to ni Jean. Maglalambing ka sa mister mo, total bati na kayo. Sige na. Oh. Yes po, tapos na po kanina. Game. Dali. Kailangan marinig namin, o game. Naiya ako. Pero alam na po niya yan. Hindi, sige na. Oh. Game. My love, sorry nga pala sa nasabi ko kahapon. Pasensya ka na kung may mga times na ang late-late lang problema, pinapalaki ko kasi medyo hindi ko rin kontrolado yung emosyon ko lately. Pero hayaan mo, isikapin kong kontrolin yung ugali ko. Toxic ko nga rin masyado, pero sana wag mo naman ako ipagpalit dyan. Mahal na mahal kita. Babawi ako pag uwi mo. Hinihintay ka namin ng mga anak mo. Mag-iingat ka dyan palagi. Huwag pabayaan yung sarili mo. Para di ka magkasakit kasi hindi ka namin maaalagaan. Malayo ka. Alam kong matagal pa yung uwi mo pero lagi kami maghihintay. Actually, excited kaming umuwi ka. Kahit ang layo pa. So yun, miss na kita. Kailan ka mga anak? 2 months pa lang po yung tiyan ko. Bakit ka ba? Anong ginawa niya? Bakit? Wala eh. Naabor. Sobrang minalang po namin isa't isa ganun. Mag-ingat ka ha. Papa Jackson na.
Salamat, Papa Ang Jackson. tanong, Pinagalitan. ano naman, tawag nito, nakuha mo. Salamat kay... Teka lang, may tinatanong, nakuha mo naman gusto mo. Yes po, yun po yung kailangan ko eh. Di ba? Hindi po ko galit ha. Tinanggap ko po talaga ng buong puso ko yung pagalit niyo po sa akin. Yun naman talaga. Gusto mo mapagalitan. Ito, ginawa ko lang yung part ko, di ba? Sinabi mo naman, di ba? Umpisa pa lang. Yes Gusto po. ko pang mapagalitan. Oh. Di ba? Hindi ko pinagkait sa iyo yung gusto mo. Nakisama ako na maayos, ha? May acting pa nga, may Kaya nga nginig po, pa ako eh. huli May ko nang- nginig, ha? May huli ko nginig nang pa ako. Lahat kami nakisama sa iyo, ha? Lahat kami, lahat ng nasa comment section, lahat kami nakisama, nakigalit ka. Guys, tama, nakigalit tayo, di ba? Kaya nga po huli ko na sinabing buntis ako para hindi po kayo manong magalit sa akin eh. Ang galing, ang dami mo talagang manipulation, ha? Ingat ka, ha? Good luck sa anak Hindi mo, po ganun po panganak, talaga ha? yun. Bagay, sige. Opo. Mag-ingat Sige ka. po, salamat po. Bye-bye. Hello. Bye po. Ayan. Oh. Kala ko binabaan mo lang Hello ako. po. Sige na, bye-bye po. Hindi po. Sige po.